Yo yo yo. So magandang umaga sa ating lahat, no. Luto tayo ng ano ngayon? Pochero. Pochero lutoy natin ngayon, pang ulam natin, no. Pochero lutoy natin ngayon, pochero. So yun, sabayan nyo ako. So yun, magandang araw sa ating lahat, no. So matagal-tagal din tayo din nagkikita, no. Kasi nagka-problema lang yung Facebook account natin. May napinding lang na kailangan bayaran sa Adson. Hanggang ngayon hindi ko pa na-settle kasi PayPal dapat ang gagamitin dun eh. So ito kasi nasayangan lang kasi ako nito. Matagal ko na kasi naluto to, kaso lang na mga nakaraang linggo pa, kaso lang nasayangan ako kaya in-upload ko na lang din para may magawa din. So dadaliin pala natin ngayon is pork pochero po. Yung unahin natin dito na kailangan natin dito is carrots, saging na saba, tapos patatas. Patatas, tapos yung bawang, sibuyas, tapos repolyo. Ayun na rin ba sa gulay ko naglagay ko ng repolyo dito din eh. Repolyo tsaka pichay tsaka sitaw. Yun yung mga gulay natin dyan. Tapos dito hiniwa ko lang yung saktong kalakihan lang yung karan natin. Tapos sinugasan ko na ng pulpo siya hanggang sa maging malinis na siya dito. At ito na yung mga dadalihin natin, yung mga naka-prepare na nalulutuin na natin. So unang gawin natin dito, painit agad tayo ng mantika kasi prituhin natin tong saging na saba natin, yung carrots natin, saka yung patata natin. Ganito lang yung proseso ng pagluto ng mga pochero. Prituhin lang natin yung mga natin, yung mga ricados natin dyan. After dyan, hinako ko na yung carrots natin saka yung sabay na unang prinito natin. Then after kasi nito, magigisa na agad tayo ng bawang saka sibuyas dito. Haluin lang natin ng ilang beses tong bawang sibuyas natin. Tapos paano lang natin na ilang minuto. Tapos dito, transition na agad tayo dito kasi kailangan maiksi lang. Hindi naman kailangan mahaba natin dito kasi mahaba-haba talagang lutuan pag ganito. Pag sundin mo talaga yung procedure na talaga. So dito nilagay ko na yung mga pork natin dito. Tapos yun, hinalo-halo ko lang siya dito. Tapos tinakpan ko lang siya ng mga mga 30 minutes. So transition, after ng 30 minutes yun, hinalo-halo ko naman siya agad. Ulit dito, kailangan talaga sa luto ng ganito, kailangan ganito, ulitin mo lang siya. I-check mo lang siya, ganun, mga ilang minuto, ganun. Ganun lang yung way sa pagluto nito hanggang sa makita mo na mag-brown na yung karne mo. Tapos pwede ka na maglagay ng dito, tomato sauce. So dito, nakita ko na kasi na naging brown na yung karne natin. Nilagay ko na lang yung sobra natin na tomato sauce kasi sayang din kasi. Din pinakulo ko lang siya ng ilang minuto dyan. Tinakpan ko lang, tapos dito hinalo-halo ko na siya uli. Kasi maglagay na ako dito ng tomato paste po. Yun lang po yung mga ricados natin sa pagluluto ng pork pochero. Pero mas dabis din talaga dito pag piniprito mo rin talaga yung karne kasi gutom na kasi ako dito eh. Tapos dito after nito naglagay na rin ako ng konting sabaw natin dyan na tubig. Tapos nagtimpla na ako ng magic sarap dito, pork cubes, saka yung konting asin natin, tapos paminta. Tapos nalo-halo ko lang siya na ilang beses. So kuluan na natin, takpan natin siya uli ng ilang minuto para makulo na siya at hindi aasim. So dito transition agad tayo na natapos yung ilang minuto ng paghalo-halo natin. Yung kulong-kulo na siya, nilagay ko na agad yung mga naprito natin na mga carrots at saging na saba natin at saka yung sili na green natin. Halo-haloin lang natin siya palamitas sa takpan. So ito yung naka-advantage sa mahilig magluto kasi nakakain mo talaga yung mga gusto mong lulutuin, yung mga nagki-crave sa mga lutong ganito. Ito yung advantage sa mga mahilig sa magluto kasi hindi mo na kailangan bibili sa labas, di ba? Mas maganda pa rin kasi yung ikaw yung magluluto. So dito nilagay ko na rin yung mga repolyo natin saka yung pichay natin. Sa sinunod ko na yung sitaw natin. Kasi mahilig ako sa gulay, so ganito karami din yung, di ko in-expect na ganito karami pala yung gulay na ko dito, inubos ko na lang din kasi mabubulok lang, masayang lang din. So dito mga ilang minuto, hinalo-halo ko na siya, tapos tinakpan ko uli at dito binuksan ko na siya uli. At ito, luto ng ating pork pochero. Dito na po yung itsura ng ating pork pochero. Subukan nyo yan. Guide ko na din to sa inyo to sa mga hindi pa po nakakalam sa luto mga ganito. At sa mga veterano na sa mga larangang ganitong luto. So shout out sa inyo dyan. Pochero at ito na yung luto na natin, recipe natin na pork pochero. At dito nagsandok na agad ako dito ng
pangkain lang natin, pang ulam lang natin. Ito na yung ulam ko na buong maghapon, mga pare, mare. At dito, kakain na tayo. Naglapag na ako sa mesa ng kanin natin at yung ulam natin. So dito, sandok na agad tayo kahit mainit-init pa yan. Kasi gutom na talaga ako yan. Nakakain na ako dito. Mga ano na rin to, mga alas 11 na to. Wala pa akong umagahan kasi dyan eh. So first bite, solid quality. Pochero. Pero mas the best talaga mga pare pag dinadaan mo din siya sa sa prito, yung kunting pa-brown din yung karay, mas okay yung ganun eh. Yung sobrang lambot talaga. Kaso ako din ako nakagutom na kasi talaga ako dito eh. Alam niyo wala tayong katuwang dito. Ganito yung buhay sa solo mga pare, wala tayong katuwang. Minsan mga tropa natin, bisita lang dito, ganun. Ito yung buhay sa Montalban sa Manila mga pare. Pag nag-iisa ka lang, nangungupahan ka lang, ganito yung buhay mo dito para ka rin nasa abroad. Minsan nakakalungkot din kasi ikaw lang mag-isa, wala kang kausap, parang nakakabingi yung sobrang tahimik na ikaw na mag-isa sa bahay. So kain pala tayong lahat no. So sa mga kumakain na rin, shoutout sa inyo dyan at sabay-sabay po tayong kakain ngayon ha. Pasensya na sa mga pangmalakasang subo natin sa kain dyan ha. Tugag dito lang muna tayo.